Nagtatakda ang Mines and Geosciences Bureau ng mga no-build zone. Ito po yung mga lugar kung saan hindi na po pwedeng magtayo ng mga bagong bahay at istruktura. Ito'y para maiwasan ang mga pinsalang kasing tindi ng nangyari sa Visayas nang hagupitin ito ng Super Typhoon Yolanda. Sa flood susceptibility map na ito ng Leyte, makikitang likas ng bahain ng malaking bahagi ng probinsya. Yung kulay brown sa mapa, kasama ang Tacloban City. Flat o patag kasi ang bahaging ito na nakaharap sa dagat kaya bahain. Sa kabila naman, sa kanlurang bahagi ay bahain din dahil naman sa tubig galing sa bundok. Kung alin yung flood-prone area, yun din ang siyempre ang tatamaan ng storm surge. Ng storm surge, oo. Kasi nga to begin with, flat na rin naman talaga. Flat siya and walang barrier siya eh. Oo. Tinan mo ito, wala siyang haharang. Kaya nga ang proposal ng DINA, lahat yan ilalayin ng, kung papayag yung stakeholders, lahat yan tataniman ng mangrove. Nakumpleto ang mapang ito noong 2010 at ang landslide susceptibility map naman noong 2006. Base sa mga mapang ito at sa naging epekto ngayon ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte, magtatakda ang MGB ng no-build zones, mga lugar kung saan di pwedeng magtayo ng mga bagong bahay at iba pang struktura. Magpapadala na ng geologists ang MGB para matapos ang no-build zone mapping sa loob ng 1 linggo. Kasama rin sa mamarkahan ang 40-meter buffer zone mula sa dagat na dati nang di pwedeng pagtayuan ng mga istruktura base sa Clean Water Act. Sa paunang aerial inspection ng MGB, may natukoy na silang 400 ektarya sa may bahagi ng Barangay Utap at Apitok, palapit sa Kapitolyo, na pwedeng pagtayuan ng mga bagong relocation sites. Ang DPWH ang magtatayo ng bunkhouses at temporary shelters. Ang United Architects of the Philippines naman may rekomendasyong gumawa ng mga kahon o cube na temporary shelters na makukumpleto lang sa loob ng 15 araw. Pag nagtagal ang mga konkretong cube na ito, pwedeng pagdikit-dikitin para maging isang buong bahay. Nasa mahigit 50,000 pesos kada cube. Kung gagawa tayo ng bahay na konvensyonal, baka after 3 years o 4 years tayo matapos eh. Okay. Sa dami nung nangangailangan. So what we need is a quick solution. Yeah. Dati nang sinabi ni Pangulong Aquino na aabot ng 318,000 pesos ang gagastusin para makapagpatayo ng isang bahay na maituturing na weather resistant. Pero di raw ito kaya ng gobyerno dahil sa Leyte pa lang 35,000 na ang mga bahay na nasira ni Bagyong Yolanda. At kailangan ng gobyerno ng 11 billion pesos para maibalik itong lahat. Kabilang sa pinag-aaralan ng National Economic and Development Authority o NEDA kung paano mabibigyan ng gobyerno ng temporary shelter ang mga biktima ng Yolanda. Bukod pa dyan ang pagbabalik operasyon ng mga pangunahing serbisyo tulad ng mga ospital at paaralan. It's to come up with that program that would address the most immediate needs to restore the basic services that our people need there. It will be substantial, but I don't want to guess the amount, but certainly it will be in the billions of pesos, yeah. Ruth Cabal, GMA News.